Attorney Dong Tumuran is in the house. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Yes, Sir Vic. Good afternoon at magandang hapon ulit sa lahat ng mga nakikinig sa radyo at nanonood sa Facebook. At happy ulit na nakabalik ulit, Sir Vic, at medyo na-busy tayo mga nakaraang linggo. Oo nga, oo nga. Naku, tama-tama. Napakarami ho nating mga I-discuss. naririnig, mga nababasa, mga napapanood. Well, may kaugnayan pa rin dito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Attorney Dong. Siguro Yes, Sir unang Vic. tanong ko Oh. sa iyo, Attorney Dong, sa ICC, sa korte diyan sa The Hague, the Netherlands, ano ibig sabihin ng interim release? I mean, can he come back here sa Pilipinas? Can he fly? Well, Ano ba Sir, 'yun? Ano ba ganito 'yun? yan, Sir Vic. Interim release is based on the Rome Statute na yung mga suspect na or akusado, they are given the opportunity to be released provisionally habang nakapending ang kaso. So meaning may mga basehan yan yung may mga tinatawag diyan na yung flight risk, maaring ikaw Yeah. may posibleng tumakas or yung possibility of tampering evidence so ma-impluwensya mo yung mga witnesses ng prosecution, Okay. yan yung mga tipong yan hindi ka nababalik. Yung pangalawang consideration po dyan importante, yung health nung suspect or nung akusado at yung ano po, yung tinatawag nating edad din po niya, no? So yan po kinukonsider po lahat ng ano yan ng ICC para mabigyan po ng tinatawag nating interim release. Plus, pwede rin po siyang madala sa isang bansa no, na membro ng ICC, no? At dalahin po siya ron. Or pwede rin pong dalahin sa Pilipinas ang ating dating Pangulo. Although may mga kondisyon. Pag dinala po siya ng Pilipinas naman, there are conditions attached to that interim release. Of course. One Of of the course. conditions that in the event na hingin po ng ICC ang kanyang presensya sa hearing or kung anumang proseso, ay dapat po mag-confirm o mag-commit ang bansa natin para siya ay idalahin dito. Ibalik po doon sa ICC. Magastos 'yun. Opo, yun. Although, siyempre po, yung gas naman, pwede namang i-shoulder ng dating Pangulo or ng gobyerno. Depende naman po sa agreement yun sa mga kondisyon na ilalatag ng ICC. Although, ang nasabi nga po ni Madam Claire Castro na parang meron silang problema doon sa commitment in the event na dadalahin dito. Kasi nga, ang concern nga niya is that walang restriction ng ICC sa Pilipinas. So, pag nag-commit ka sa kondisyon ng ICC para dito siya may release, parang in a way na tinatanggap mo na ang restriction. Which is ano naman, I can see the logic naman ng gandun dahilan. Pero, syempre, sa akin, kahit naman may mga kondisyon, maaari naman sigurong dalahin dito, no? Para yung monetary reason, ano? That's number one. Yes, sir. Para naman... Pero attorney, kapag siya ba, if and when, payagan siya, sige, diyan ka sa Pilipinas, hindi ba pwede yung nangyayari dito na abogado lang ang pupunta sa The Hague? Yes, Sir Big. Maaari yun. Kaya nga sinasabi natin, we have to know the conditions that will be imposed by the ICC. Well, as of now, wala pa tayo ron sa aspetong magagrant. So wala pa rin, hindi pa rin natin malalaman kung ano yung mga kondisyong ilalatag na ICC para mabigyan po siya ng interim release. Pero pwede po yun, Sir, kasi sa criminal cases naman, just like in the Philippines, the accused can be represented by his or her legal counsel. So even if the accused will not be present sa korte, pwede naman po yun. Except, ang isa lang pong importante dyan, pagka kailangan po ng hukuman ng kanyang presensya, lalo na sa identity, no? At kailangan ma-identify ang kanyang pagkatao. So, kailangan po niyang humarap sa hukuman. Pero doon po sa aspeto niya, pwede naman po yun. Pwede naman siyang i-represent ng abogado niya habang siya ay nasa Pilipinas until such time nakakailanganin siya ulit dumating doon sa ICC, yung actual na presensya niya na andun. Pwede naman po yun. Wala naman problema. He can be given a interim release provided he will only stay within the Netherlands. Tama? Dahil doon lang siya, paligid. Yes, sir, pwede rin yun. Oo. Pwede rin gawin yun na mag-a-assign ng isang lugar, ang ICC. Oo. At doon siya, in the meantime, no, titira. Pwede rin magkaroon ng
limitasyon na nasa The Hague siya, Netherlands, pero maaari di i-condition na hindi siya pwedeng lumabas ng Netherlands or The Hague until sa time nahihingi ng panibagong permiso sa ICC. Pwede rin po 'yun. Pwede rin 'yun, Sir Vic. Lahat naman 'yan. Kumbaga ang condition naman ng ICC diyan, kumbaga wala namang hindi naman siya dikahon eh. Depende po yung circumstansya ng kaso at doon sa sitwasyon nung suspect or nung akusado. All right. Yung tampering of evidence. I mean, what's the difference when a detainee, hindi si Pangulong Duterte. What's the difference between a detainee out on bail at nasa loob ng detention center? Samantalang kung gusto nila talagang itamper, the lawyer can do that outside even without the PDL, the person. Pwede yun, di ba? Pwede, Sir Vic. Di ba? Kasi usually yung sinasabi nating possibility of tampering evidence, ano yan eh, it's not actually the suspect or the accused himself is the one who is tampering the evidence. It is more of a connection from the outside. Kasi since nakalabas ka interim release, so magkakaroon ka ngayon ng posibleng communication sa ibang tao. So some other people can do this for you. Not necessarily sinasabi natin ganun gagawin. Hindi siya. We're parang talking tayo, hypothetical general. Tayo. Hypothetical, opo. So yun po ang mga circumstansya na pwede mangyari. Kasi siyempre pag na-interim release ka, it goes to follow na magkakaroon ka rin siguro ng possibility of having communication doon sa labas ng mga mag-anak mo, mga kaibigan mo. Unless i-restrict din ng ICC yung communication niya, pwede rin naman pong gawin 'yun. Okay. Although sa akin naman, pag nag-interim release ka, parang kasama na rin din yung freedom mo na magkaroon ka ng freedom communication sa mga tao dahil kaya nga nasabi natin interim release, parang provisional liberty siya, although provisional lang, pansamantala lang habang dinidinig ang kaso. Pero yung liberty mo somehow na-restore eh. Ni-restore po ng hukuman yung liberty mo. Pansamantala. Dito ba, Attorney Dong, nakikita mo, ako, para sa akin, hindi ako abogado. Yes, sir. Parang malaking factor dito yung edad. Of course, Sir Vic, ang edad naman, syempre, malaking factor yan dahil unang-una, yung pag sinabi natin ang isang tao ay advanced age, nasa edad na siya. So, sumasama na rin po doon yung aspeto ng kanyang kalusugan. So, maaari din po siya magkaroon ng health problem pagka nasa edad na siya. At yung mga access niya sa hospital, mabilis po kasi ang access ng isang tao sa hospital, sa doktor, pagka siya nasa labas. Pag meron siyang provisional liberty, yung mga akusado. Unlike pag nasa kulungan ka, although meron naman sa The Hague, meron silang sariling mga doktor doon, may pasilidad sila, which is very advanced. Although ikukumpara natin sa Pilipinas, mukhang wala naman tayong ganun ka sapat na teknolohiya when it comes to medical intervention sa mga PWD. So, yun ang mga aspeto pong kinukonsider din humanitarian reason na rin po yun. So, maaari po may consider ng yun. Attorney, the way things are going, sa mga naririnig ko, sa mga pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman, mukhang uunahin nila ang question ng jurisdiction. Yes, Sir Vic. Actually, mabigat yun. Napanood ko yung isang interview niya, I think Saturday o basta yung recent yung huling interview niya. Yun nga po sinabi niya na ikinukonsider nila yung pag-question ng jurisdiction ng ICC at pumapalibot po yun doon sa sa yung pinag-uusapan nga natin, yung alam niyo naman naging alam na ng mga tao, Article 59 ng Rome Statute. At sinasabi nga na yung yung pagkakahuli niya na di umano. The way he was brought to The Hague. Kasi Sir Vic, alam niyo kung bibigyan natin ng brief backgrounder ang tao Sige po. Alam niyo po Sir Vic kasi nung panahon na tumakas yung mga Nazi, napunta sila ng Argentina, may mga aspeto po diyan na nagkaroon insidente diyan na inabduct po ng mga Israeli people yung mga yung mga Nazi na nagtatago diyan sa Argentina. Tapos ang nangyari po doon, question po ng Argentinian government 'yon dahil ang sinasabi nga nila abduction ang nangyari. Pero ang nangyari po doon, yung hearing na 'yan, natuloy din nagtuloy siya Kahit na sinabing na-abduct, ang sinasabi nga po ng Israeli government, hindi, tuloy itong kaso natin. Hanggang sa naman nakalimutan ko lang po yung pangalan ng isang Nazi high official dyan na nahuli, pero nagtuloy ang kaso.
So yun po yung sinasabi nila na kahit naman na-abduct ka, mali ang pagkaka-aresto sa'yo, tuloy pa rin ang kaso. Although nag-e-evolve po kasi tayo, nag-e-evolve ang ating jurisdiction sa international sa ganyan. Yan na po ngayon ang iniiwasan na po ngayon yung ganyan sitwasyon na na-abduct yung akusado, tapos dadalhin sa isang bansa. Nawawalan po ng yan ang sa yung sovereignty ng isang bansa na That's correct. Yun ang po siya ng Oo. Opo, So dito sa nangyaring ito na talaga namang from the start, yun na naririnig natin, abduction, kidnapping without legal basis, mukhang dito talaga babanatan ni Kaufman no? Dito siya mag-concentrate Yan naman talaga ang aspeto kasi ang sinasabi nga doon yung sa Article 59 dadalhin mo siya sa custodial state Ang custodial state kasi kung saan mo makikita yung tao, no? Yung akusado or yung suspect. Nandito po sa Pilipinas, so dapat dinala po siya rito. Yun nga po yung isang usapin dyan na maaaring madala sa ICC at magawing issue, one of the issues. Kasi po, in the interim survey kasi from today up to September 23 of this year, maaari po maglagak ng mga motion ang prosekusyon at ang depensa kung ano mang gusto nilang gawin para maaari pong ma-resolve yan ng ICC bago dumating ang confirmation hearing sa September 23. So lahat po ng issue, matatakil yan So even if bago dumating ang September 23 at may nakita ang ICC sa mga motion na may sustansya, maaaring wala silang jurisdiction. Tandaan niyo Sir Vic, 3 po sila diyan, collegial court ito 3 po silang boboto. So pag bumoto unanimous, bumoto silang 3. Ito ba yung 3 babae? Opo, yes, Sir Vic, sila ang boboto dyan. Sila Lop, sila Liera, and the other one. Si Motok, Judge Motok, opo. Si Motok. Opo, 3 po sila. So, ang mga botohan nila dapat majority. So, pag may mga motion dyan na binotohan ng isa lang, yung dalawa na hindi nag-against, so yun ang mga motion na magagrant. So, kunyari, doon sa jurisdiction, sinabi ng dalawang huwes walang jurisdiction pero sinabi ni isa meron. So lamang yung dalawang judge jurisdiction. Opo, so para magkakaroon ng ngayon yun, na-split ngayon yung boto nila. So pero pagka hindi ba yun? Yung isang kumontra, hindi ba magiging factor yun na obviously may problema, obviously may butas kung kumontra yung isa. It should be unanimous, di ba? Tama po yun. Magkakaroon ng kontra. So magiging iba naman kanya-kanya naman po sila opinion dahil 3 naman po silang huwis Although, kasi po, ang pagkakaiba po kasi ng criminal cases sa Pilipinas, pagka ang akusado po ina-acquit, hindi na po pwedeng mag-apila ang prosecution or ang biktima. Right. Dahil papasok na po yung tinatawag nating first jeopardy. Unlike po, nung nire-research ko po itong ICC, sa nangyari to, pinabasa po natin yung mga ibang mga kaso. Alright, attorney, maputol kita. Yung first jeopardy, how long will it last? Na hindi ka na pwede mag-file? Forever na? Yes, Sir Big. As far as Philippine criminal jurisdiction or criminal case are concerned, once na nagkaroon na po yung first jeopardy, forever na pong barred yun. Okay. Forever ng barred. So meaning if you are acquitted of an offense, a criminal offense in court, automatic po yung pasok na yung first jeopardy. So you can no longer be charged of the same offense, Yes, I know involving the same victim, etc., same element, same case. Hindi na po yung forever barred na yun. Kaya nga, meron po tayo, Sir Berg, ang Philippine setting natin. Pag ikaw ay acquitted ka sa korte, kumbaga, tapos na yon, hindi na umaakit sa hukuman yan. Topo. Well, may exception lang po yan, Sir Vic. Pagka pwedeng i-apply yan ng Office of the Solicitor General, pag meron sila nakita tinatawag nating grave abuse of discretion amounting to lack in excess of jurisdiction, na sinasabi nila nag-abuso po ang huwes at ang pagkakadismiss ay na-deprive po ang people of the Philippines. So ang remedy po pwede pong i-apply yan ng, actually hindi apela, petition for certiorari under Rule 65, pwede pong iakyat yun ng Office of the Solicitor General sa Court of Appeals. May ganyan po ang kaso nangyari, na acquitted sa korte. So dapat pasok na yung first jeopardy. Pero nag-file po ng certiorari under Rule 65 ang OSG sa Court of Appeals, which is in-entertain naman po. Binaligtad. Actually, to be honest, hindi ko na lang babanggitin yung kaso. Nabaligtad po, kaya umakyat naman kami ngayon sa Supreme Court. Okay. Ano ba, very rare po yan, Sir Vic.
na nangyayari usually pag may pag may acquittal, hindi na ho yan ini-entertain sa Court of Appeals. Sa bagay, sayang, nabasa mo ba yung article ni Judge Artemio Panganiban the other day sa Inquirer? Ang ganda nung explanation niya I don't know. Hindi ako nakabiling dyaryo pero napakaganda. May sinasabi siyang prescriptive period after we withdrew from ICC. Something like that. Hindi ko siya nabasa, Sir Vic, pero kasi Sir Vic, ang nakalagay sa Rome Statute kasi, from the time that you have filed your notice or letter of withdrawal, which is to be filed by the President, from the time na na-receive yun, the ICC has, rather the withdrawal will take effect only after 1 year. Kaya nga nangyari po sa atin, nag-withdraw po si former President Rodrigo Duterte, that was in 2018, then it took effect a year thereafter, which is, if I'm not mistaken, March po yun ng 2019. 2019. So lahat po, so lahat ng mga crimes na na-commit, di umano, nung nag-take effect na yung onwards, wala nang jurisdiction ng ICC. Doon na nga lang sa mga bago nag-take effect. Pero kasi marami din po mga scholars na nagsasabi na ang issue po kasi dito. Sa akin, ang point ko po dito, although this is in nature of a treaty, no? Pero sa akin kasi, parang sa atin po sa Pilipinas, pag ang isang batas ay na-repeal, criminal law, no? Na-repeal, special criminal law. So lahat po ng mga cases na nakapending doon sa kasong marirepeal, mawawala na silbi, madidismiss na lahat yun Kasi nawawala na silbi yung batas. Correct. Unlike dito po kasi sa ICC, sa Rome Statute, kasi parang po ito lumalabas treaty siya, agreement. So, yung pong pwede i-consider niya, can we consider the Rome Statute creating the ICC as a criminal law or just simple treaty? Kasi if it is considered as a criminal law, no, as far as Philippine laws are concerned, so from the time na umalis tayo doon, parang nawala na rin ni silbi yung mga crime na na-commit even prior to the withdrawal. Sa akin, yun lang aking actually, yun naman ang yun naman ang talagang isip ng tao Teka muna, hindi na may miyembro niyan wala na kayong pakialam sa amin. Something like that, di ba? Although, ang nakalagay kasi doon sa Rome Statute nga na yung withdrawal will not affect for those alleged crime committed during the time that the Philippines was still a member. So, yun po yung pinangahawakan nila Pero as far as jurisdiction is concerned, Sir Vic, I can truly say that that is a strong argument as far as President Duterte is concerned, na ilalagak po ng kanyang mga lawyers. Kasi pag sinabi niyo pong jurisdiction, Sir Vic, at pag nawalan na ng jurisdiction ng isang korte, no, maaring ICC man niya o kung mga korte sa Pilipinas, nawawala na ng silbi ang yung kung ano man yung kaso nakapile sa kanila. Nawawala na sila ng ng poder doon sa kasong yun. Kaya malaking bagay po yung yung elemento ng jurisdiction at doon sa elemento nung kung paano po nadala si presidente doon sa The Hague, no, yung doon nga sa pagkaka-apply dapat nung Article 59 ng Rome Statute. Alright. The other day, sinabi rin po ni dating Senador Leila de Lima, yan ang sinasabi ko sa kanila Kung nag-file sila earlier ng kaso sa Philippine Court against the former president, that will never happen. Teka muna, tama ba't po. May kaso rito yan. Diba? Tama po yun. Because so far, attorney, I don't know, correct me if I'm wrong, wala hong kasong ipinal sa Pilipinas tama? Sa pagkakalam ko, Sir Vic, wala akong maalalang case na na-file. Diba? Although, Sir Vic, there was an attempt, or I think there is an ongoing investigation sa panahon po na ni Presidenteng Marcos Bongbong. Mayroon pong nag-iimbestiga po at ang DOJ doon sa mga di umano'y nangyaring extrajudicial killing noong panahon ni Duterte. Meron po atang investigation ngayon, although hindi ko lang alam kung ano na nangyari sa investigation. Pero kasi ang sinasabi nga po ng ibang mga complainant diyan sa extrajudicial killing, kasi nung panahon pong presidente pa si President Digong, no, President Duterte, paano nga naman sila makakapag-file ng case, presidente siya, so immune from suit pa siya. At last, assuming mag-file man sila ng case, siyempre, since siya yung presidente, parang sa kanila, walang ipin yung kanila ipapile.
Kaya doon po sila nagpunta sa ICC dahil nga sa aspetong yun na may immunity from suit pa nga nung panahon si dating Presidente Rodrigo Duterte. Pero nga, nung bumaba na siya sa pwesto at nag-assume na po si Presidente Bongbong, inapura na. wala namang nag-file ng case dito. Kasi nga, kung magpa-file sila rito at nag-proceed po yun, yung mga pinail nila sa ICC, mawawala na ng silbi yun. Kasi hindi na pwedeng magkaroon ng dalawang kaso under right. RA 9851. No? Ngayon, i-explain ko lang, Sir Vic, kasi marami ding mga discussions about dito sa, if I'm not mistaken, Section 17 ng RA 9851. Yung sinasabi nila na yung surrender or file an extradition case, di ba? Sinasabi ron. Yun ang pinag-uusapan eh. Sa akin, ang opinion ko po, Sir Vic, yung sinasabing surrender or there must be an extradition case, sa akin yung term na surrender, it connotes that the accused or the person is already under the custody of the authorities and such person ay nagdaan na dun sa proseso na it's either nag-voluntary surrender siya or na-issue na yung warrant, na-determine na ng korte, kaya nasa custody na siya. So kung nasa custody ka na ng authority, pwede ka na nga talaga i-surrender. So yun ang aking interpretation doon sinasabi sa word na surrender, or there must be an extradition complaint or petition in court. So yun po yung sa akin. So ganun pa rin. So kahit na ikaw ay mahuli, hindi ka pa rin pwedeng i-surrender under Section 17 ng RA 9851. Dahil, pag nahuli ka, daan ka pa rin sa korte. At kagaya ng sinabi nga natin, di ba, under Article 3 of the Bill of Rights, particularly Section 2, yung sinasabi nga doon na yung judge lang po ng Pilipinas ang pwede mag-issue ng warrant of arrest. Yeah. So, kasi ang purpose po nun para ma-determine ng judge yung identity ng akusado, kasi ganito po yan. Okay, di may ina-issue yung warrant kunyari ICC, isinerve dito. Ang nadakip, hindi naman pala yung taong nakapangalan, si Procopio pala yung nadakip. So, yun po yung purpose ng sinasabing dalahin niya sa custodial state, dalahin niya sa korte, sa custodial state, para ma-determine yung sustansya ng warrant of arrest at ma-determine yung taong dinakip nyo, siya ba talaga yung nakalagay dun, di ba? Kunyari, ang hinuhuli, if really the one written in the subpoena sa warrant of arrest. Tama po yun, no? Kasi, example, ang nakalagay doon si Juan de la Cruz. For all we know, there are so many Juan de la Cruzes in the Philippines. At ang nadakip po, Juan de la Cruz nga, pero yung identity na Juan de la Cruz talagang nakalagay doon, hindi pala siya. So, importante po talaga na maidala mo sa hukuman yan, sa custodial state, doon sa korte nung kung saan makikita. Attorney Dong, wala yung factor na sinabi ng Philippine Court, okay, si Rodrigo Duterte nga yan. Okay, sige, okay. Aha. Walang ganun. Wala pong ganun. Although, lahat naman tayo, alam naman natin na ang bumaba po ng aeroplano na sa airport, si dating presidente naman po yun. Wala naman pong problema doon. Pero just the same, it is not enough, for me, sa my opinion sa lawyer, it's not enough na... I agree with you. Opo, kailangan pa rin talagang the court It is the court, and the court only can say that we are satisfied with the identity of the person. Oo. Malaking bagay po yun. Plus, hindi lang identity. Sir Big, ganito yan Di ba pagka meron tayong dokumentong galing sa Amerika, di ba pinapa-red ribbon natin? Yeah, I have that. Bakit, Sir Big? Kasi yung dokumentong nagawa mo sa Amerika, wala pong kinalaman ng Pilipinas. Hindi natin alam kung totoo yun o hindi So meaning, yung special power of attorney mo sa Amerika, dalahin mo yan sa Philippine Embassy para ma-red ribbon. Para ang Philippine Embassy magsasabi, okay, yung dokumentong SPA na yan ay authentic yan at inire-red ribbon namin. Pagdating ng Pilipinas, sabihin sa isang governor, nag-a-apply sa SSS ng lupa o naglo-loan, okay, sige, yung SPA po nyo, ma'am, valid po to kasi may red ribbon ng Philippine Embassy. Meron ako niyan. Parang ganun din, sir, yung sinasabi nating warrant sa ICC. Dalahin yung warrant sa atin, hindi naman natin alam kung totoo yun Yeah. So para ma-authenticate mo yan, dapat may isang ahensya, at least sa Netherlands, magte-testify. Opo, tama po yung warrant na yan. Talagang authentic po yan. Tama po at yung least, taong kinuha nila. na-identify mo, na-satisfy ka na sa identity nung akusado or nung suspect. Pangalawa, masasatisfy ka na doon sa totoo ba yung warrant o hindi. Yung pangalawa. Ikatlo po, siyempre,
dapat malaman din yung sustansya ng warrant. Kung ano ba yung kaso, baka naman yung kaso ano lang, kumbaga frivolous or harassment case lang, di ba? So pag harassment case lang yan, siyempre hindi ka ganat ng korte yan. Ay wala, yung warrant pala sa... Hindi ko po sinasabing yung sa case ni President Duterte. General to, frivolous. general to. Hypothetical lang po ito. Yeah. So, ganun din 'yon. I-determine ng korte. Example po sa sa extradition treaty, petition, or complaint. Dinetermine po ng hukuman niyo kung yung warrant ba walang silbi, harassment. So pag yan ay yung warrant harassment nakita ng korte, hindi sila mag-i-issue ng warrant. Hindi nila i-grant yung extradition. Alright, question, complaint. attorney. Do you think the ICC knows na hindi idinaan si dating Pangulong Duterte sa Philippine court before taking off? Actually, Sir Vic, sa totoo lang, I don't see any reason why ICC will close its eyes onto that issue, diba? onto that fact. Alam naman po nila yun, siyempre. Magagaling sila, they should know. Alam naman po nila yun, oo. Alam naman po nila yun na gano'n na nangyari. Although, siyempre, ang issue po kasi rito, since ICC has already acquired jurisdiction over the person of the then President Rodrigo Duterte, so parang gano'n na po nangyari. Nagtutuloy na sila. Although, siyempre, the issue on jurisdiction can always be questioned by President Duterte, through his lawyers. Magagawa naman po yun. Yeah. At saka siyempre po, ako naman, tiwala naman po kay Attorney Kaufman na being a seasoned lawyer, at matagal na po siyang, dati po siyang prosecutor dyan sa ICC. Dating prosecutor, tapos naging napunta siya sa kabilang side, naglumahawak na siya ng mga Alright, maganda. cases. Attorney, maganda usapan natin. Opo. Mamaya, ni Attorney Dong, kulang ang 1.5 oras po rito. Anyway, balikan ko lang si Attorney Dong. Question, Attorney Dong. Sige, Sir Vic. Dapat dinaan nila sa Philippine Court. What happens next? Magbibigay ng certification ng Philippine Court, address to the ICC. Yes. Siya yan. Okay yan. Yeah, hindi lang yun, Sir Vic. Not only about certification. It's about the warrant of arrest. So, yung warrant of arrest dapat, ang mag-i-issue yung Philippine Court. As against doon sa kay dating Pangulong Presidente dating Pangulong Duterte, based doon sa mga hearings na mangyayari doon, identity ng akusado, authenticity ng warrant of arrest, yung sustansya ng even walang kasong ipinal sa Philippine Court, well, where will the advice for the Philippine Court to issue an arrest warrant sa ICC? Oy, Philippine Court, mag-issue kayo ng arrest warrant. Ganun ba 'yon? Parang ganun po, through the Interpol, Through the Interpol. So, kasi meron namang meron namang agreement ang Interpol, International Police, sa atin, At sinusunod naman natin 'yan, So sila po yung magiging para magpa-file dito para ma-determine nga po yung sustansya po ng warrant of arrest. Kasi basic naman po yung sa Constitution natin na sinasabing only a judge can issue a warrant of arrest, Okay. So, ibig sabihin, yung Interpol, yung arrest warrant nila manggagaling pa rin sa Philippine Court? Yes, sir. Tama po. Base ron sa warrant of arrest ng ICC. Yes. Kasi Pilipinas po tayo. Kasi po, Sir Vic, sige, tuloy po. So, ibig sabihin, walang Philippine Court warrant of arrest? Wala po, wala. Naku po. Wala po. The ICC warrant of arrest through the Interpol, Rodrigo Duterte kagad. Tama po yun. Wala pong warrant of... Kasi, wala... Di ba tandaan niyo po, meron tayong tinatawag na yung basic na batas natin, yung Constitution, to which all laws, even international laws, should always conform to the Philippine Constitution, If there's a conflict... Lalo na kung Filipino citizen ka. Opo, if there's a conflict between international law and the Constitution, it is the Constitution should prevail. And the Constitution says that only a judge can issue a warrant of arrest after determining if there is an existence of probable cause, examination of documents, and the witnesses the complainant may produce. So yun po yun, basic po yun. Dapat ang warrant of arrest magagaling lang talaga sa Korte ng Pilipinas. Plain and simple. Plain and simple po yun. Hindi natin kailangan... paper coming from a Philippine court. Yan po yung talagang yan po ang talagang nagiging contention ng mga
Yeah, yung mga naririnig Yung mga natin. narinig natin, no? Although iba-ibang kuro-kuro ang mga lawyers, no? May kanya-kanyang kuro-kuro. Pero ako po talaga bilang isang abogado, doon po ako maninindigan sa pinaka-basic po yan, yung Article 3, Bill of Rights, Section 2, no? Na... Alright, Attorney Dong, Sir Vic, what will happen if the ICC realizes na si Kopman may punto? Oo nga, wala kaming jurisdiction. What happens next? magandang ano yan, Sir Vic, magandang katanungan. Kasi pag talagang na-determine nilang wala silang jurisdiction, or even if there is a jurisdiction, but the way the accused was arrested and was brought to The Hague, violated his rights, no? That are recognized by Philippine laws and international laws. Maaari po sabihin ng ICC, no, na nawala ng silbi lahat at ano na violate nyo yun. So paramount and basic rights niya. So maaring ma-dismiss ang kaso at maibalik po siya sa Pilipinas. Well, depende po yan siyempre sa appreciation ng ICC at sa mga arguments ng Galing ni Kopman. Opo. Yeah. Galing ni Kopman. It all depends. It all boils down to Kopman. Yung persuasive effect niya nung gagawin niyang motion at yung alam mo yun, yung galing niya bilang isang abogado. Yeah. Plus ang yung mga meron na yata siyang napa-acquit no? Tama, Sir Vic, meron na siyang napa-acquit. Who are those? Sino yun? Hindi nagkakamali, doon po yung isang Afrikano. official dyan sa Africa po eh. Actually, yung isa convicted, nakalimutan ko lang pangalan, pero nung inapila nila, na-reverse. So, ang nangyari, nawala ng criminal liability, parang nagkaroon lang ng reparation, no? Yung civil aspect. So, parang nagkaroon ng reparation doon sa mga biktima ata di umano, ganun. Oo, ibig sabihin. Alright, sandal. Ibig sabihin, tuloy ko lang to bago ko tawagin si Felix para tuloy-tuloy na tayo. Sige, Sir Vic. Ibig sabihin, lahat po ng ito ay will depend. Wala pa tayong balita kung sino mga counsel no? Si Kopman lang alam natin no? Actually, sa labas po ngayon, siya pa lang po yung yung lead counsel nila eh. Although nabalitaan ko po, nabalak din po ata ni Vice President Sara na magsama ng isang Pilipino na accredited lawyer, no? Hindi lang natin alam. Wala po akong idea. Hindi ko alam kung sino po yun, no? Maaring si Attorney Harry Roque, maaring iba po, hindi natin alam. At saka parang magkasama pa rin ata sila ng iba pang banyagang lawyer na... Yeah, but what will be the representation? What will be the moral ascendancy of Secretary Roque if he has a case here in the Philippines? Parang hindi ba? Hindi, yun naman, Sir Vic, kumbaga, meron din naman siyang isang punto na sinasabi nga niya, di umano na nagkakaroon ng political persecution sa kanya. Kaya siya nag-file ng asylum doon sa Netherlands, 'di ba? Which is siyempre mahirap naman nating sabihing may walang sustansya o meron kasi hindi naman natin alam yung kanyang allegation doon. Kumbaga in fairness naman hayaan na po natin magpasya yung korte sa Netherlands ang hihintayin natin dito. Ano ba mangyayari dapat sa 23? Correct me if I'm wrong. Affirmation of cases ba? Anong tawag doon? Yes, sir. Confirmation hearing. So meaning in the interim sa itong 6 months na natitira bago dumating ang September 23, magkakaroon po diyan ng yung disclosure of evidence na ilalatag po ng prosekusyon ang kanilang ebidensya against former president at the same time ilalatag din po ng former president ng kanyang mga depensa, at pagkukumparahin yun. At sa pagkakalatag po ng prosekusyon sa kanilang depensa, doon pa lang at nakita ng ICC na walang sustansya, di maaaring ma-dismiss na ho yung kaso. Doon pa lang, Is it the ICC court right away? Wala pong piskal na dadaanan? Hindi po, kasi iba naman po dito eh. Ang nangyari po kasi dito, parang hindi na siya nagkaroon ng parang sa atin yung preliminary investigation. Parang dire-diretso na po siya. Ibinase lang ng ICC yung warrant of arrest nila doon sa mga allegation ng prosecution. Kasi ang kailangan lang naman sa warrant of arrest yung tinatawag nating probable cause, yung possibility that the crime was committed. Not necessarily so the one that will determine the probable cause is the court right away, hindi na piskal. Tama po yun. Oo, kasi tsaka doon sa atin kasi,
ang sistema ka natin sa Pilipinas, pagka napailan ka ng case sa piskalya, doon pa lang nilalatag na yung ebidensya. Oo eh. Ebidensya ng nagrereklamo, ebidensya ng ng respondent. Pagkasamahin niya, makititignan ng piskal, pag nakita niyang may probable cause, papile siya ng case sa korte na information. So bali po doon sa mga nabigay na ebidensya, sa piskal pa lang alam mo na yung ebidensya ng prosecution, alam mo na ebidensya ng akusado. Unlike dito kasi lumalabas na hanggang ngayon na umabot yung case sa ICC, naglabas sila ng warrant, hindi pa alam yung ebidensya kung ano yung mga ebidensya. Ngayon pa lang naman tinasabing ng disclosure of evidence nga eh. So yun na nangyari. Kung pagtatantuin mo medyo maraming butas ha. Tsaka pag naalala mo Sir Vic, di ba nung binasa yung parang I'm not sure kung information or simple case. Parang lumalabas 45 lang yung taong namatay doon sa loob ng sa loob ng ng ilang yung hinahanap ni BP. Nasaan yung 30,000? No, kasi sinasabi nga natin large scale tsaka yung systematic eh. When you're talking of large scale, you're talking of basic naman large scale eh. Well, 25... Maramihan, yung individual na namatay na 45 individuals. Ang tanong ito ba in the spread of how many years? 9 years? Kasi it includes... It includes comparing Masapano at saka yung Ampatuan Massacre. Opo, yung sa yung kasi sinasama pa nila rito yung mga di umano'y mga nangyaring killings nung mayor pa si Presidente Duterte. Yeah. So from that time na prior to his being the president, up to the time na nag-withdraw tayo, parang I'm not sure if mga 9 years lang. So sa loob ng 9 years, 45 lang yung sinabing namatay. So kung gagawin mo yung 45 divide 9, parang mga tatlo, dalawa lang sa isang taon. Parang dalawa. Oo. Wow, so sa akin, well, my opinion, parang hindi ko makita yung large scale eh. Yeah, I understand. I get you. I mean, hindi ako abogado, pero parang may liwanag ng konti sa akin eh. Hindi ba? Parang, bakit dun sa Masapano, sa Ampatuan, walang nag-file ng crime against humanity? Ayun, isang bagsak lang yun, di ba? One day lang yun. One day lang. Ilan yung namatay din, Sir Vic? 58 yung Ampatuan. Ay, hindi. Yun naman, Sir Vic. In fairness naman, kaya hindi na yan nagkaroon ng crime against humanity. Kasi may nag-hear na rito eh, di ba? That's right. Pero just the same, the case of the Ampatuan Massacre, it only proves that all the courts here in the Philippines are functioning. That's so right. meaning, and in fact, if I'm not mistaken, natapos na ata, Hindi ko lang nasubaybayan at parang wala, kinamatayan na nung iba eh. Kinamatayan So, yun, nilitis po yun. Mahabang panahon yung nilitis, That's right. So, ngayon yata nililitis at umiiral po ang ustisya at gumagana ang mga korte sa Pilipinas. So, yung pa isa, attorney, isang maikli lang. Yung pa isa, I mean, the ICC should know that we have a functioning court system here in the Philippines. That is correct, Sir Vic. Di ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw yun. Tama po yun. Yung mga Pilipino, imagine, pinag-aaksaya ng panahon para, ibalik nyo na sa Pilipinas yan. Mary Jane Veloso. Tama po yun. Pinabalik sa Pilipinas. And why this case? Anyway, attorney, sana makabalik ka next week dahil maraming mangyayari para meron tayong Sige, your Sir last Vic. word, attorney, bago ko tawagin si Felix Laban. Go ahead, sir. Okay. Sir Vic, maraming salamat sa opportunity ito at nabalik tayo ulit. Alam niyo naman, medyo busy ng onti. Minsan nagko-conflict. Di tayo nakakapunta sa istasyon, Pero lang po tayo, magdasal at magantabay sa mga nangyari sa atin. At maghinaon po tayo at wag natin idaan sa yung mga nagpo-post social media, yung balita natin ng mga nagkakalat ng fake news. Dapat iwasan po natin yun kasi naliligaw po yung mga tao. Alam niyo naman, ang source po ng news natin minsan yung social media. So, pag meron pong mga hindi maayos na news at isinishare nyo at alam nyo hindi naman tama, mag-ingat po tayo para hindi naman naliligaw ang publiko, At kailangan po nating maging mahinahon at hayaan po natin prosesyong ito na dumaan sa normal na proseso at umiral po ang justisya. At yun lang po, Sir Vic. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Sir Vic, pinabati ko pala si Attorney Earl at medyo busy at nagka-campaign sa San Jose. Okay.
Okay, Sir Vic. Thank you. Wala pa tayo. Attorney Earl, wala pa kami t-shirt ni Attorney Dong. Oo nga. Diba? Nag-ano kami kahapon, umikot kami, nabigyan. Ay, dadalang kita ng t-shirt sa susunod. Sir Vic. Dala mo akong t-shirt. Isusuot ko talaga. Ayun, sige. Sir Ay, Vic. ako pa. Yung Thank maganda. you. Double XL. Ayan, sige, Sir Vic. Alright, thank you, Attorney Dong. I'll see you next week. Thank you. Thank you, Sir Vic. Salamat. Good afternoon.